Department of Journalism, College of Media and Communication Professor. Kasama ho natin, PUP Professor din, Professor Danilo Araw. Sir, live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Radyo Man Lourdes, good afternoon. Magandang hapon sa iyo at magandang hapon po, kontradayang hapon sa lahat ng tagapanood at tagapakinig. Salamat po sa imbitasyong ito. Salamat po sa inyong oras at pagkakataon. Professor, nakapag-file na ho ba? Magpa-file pa lamang po ng perjury laban sa isang senador. Hindi ko na itatago ang kanyang pangalan. Siya po si Senator Marcoleta. Tapos na po, dalawang complaint ang final namin sa COMELEC at saka sa Ombudsman noon pa pong Biyernes. At syempre po, hinihintay po namin umusad itong complaint na to. May kinalaman po ito sa kanyang improper filling out of SOSE. Ang ginamit naming termino ay yung willful deceit sapagkat meron talagang duda-duda sa sitwasyon na ang nilagay niyang campaign contributions ay 0, samantalang nung lumabas ito sa media, nung nai-report, naging sagot naman niya, may mga kaibigan daw siya na nag-donate pero ayaw magpakilala. Hindi po pwede yon, batay po sa ating rules sa election. Okay, so ito ay dahil sa meron pala siya natanggap na mahigit 100 milyong donation. Tama ho ba ang term ko, Professor, donation? May donation daw siya, syempre hindi niya binanggit kung magkano. Kaya yun din yung impormasyon na kailangan niya maisa publiko. Kasi alam mo, Lourdes, ang dahilan ng SOSE ay para malaman ng publiko kung magkano yung dinonate, magkano yung ginastos, tapos kung meron mang out-of-pocket expenses, halimbawa ikaw mismo yung gumastos sa iyong kampanya, pwede naman yon, pero dapat alam din natin kung magkano. Pero ngayon, dun sa SOSE ni Marcoleta, talagang hindi mo mahihinuha kung magkano yung kanyang out-of-pocket expenses. At saka, ang isa pang pinakamahalaga rito, sino-sino yung nag-donate sa kanyang kampanya. Kasi marami ng mga pag-aaral, yung ilang news media organization, gaya ng PCIJ, na nagpapatunay na may ilang senador na nakakuha ng donasyon mula sa mga kontraktor. Kahit mismong Pangulo at pangalawang Pangulo na flag din No, hindi lang noong 2022, kundi pati na rin sa 2025 elections. So sa kaso ni Marcoleta, wala tayong impormasyon. Hindi natin sinasabing nakakuha siya ng pondo mula sa mga kontraktor, pero at this point, hindi natin alam. Dapat alam natin kasi nagsumite po siya ng SOSE. So dapat alam po natin. Oo, pero Professor, dito na ho tayo kasi hindi kaya precedent yung case ni Senador Chris Escudero sa kaso ni Ginoong Marcoleta? Okay, magandang tanong yan kasi may something in common doon kay Marcoleta at kay Escudero. The COMELEC decided to investigate motu proprio. Ibig sabihin, on their own. Kaya yung kay Escudero, hindi natin alam yung grounds for the recommendation to terminate yung investigasyon mula sa rekomendasyon ng isang komite. So ngayon, motu proprio yung kay Marcoleta. Before we file the complaint, motu proprio siya, pero ngayon hindi na. So, ginawa yung pag-file ng complaint as a remedy kasi kapag party in complainant, party ka na, real party ka na in terms of complaining, kailangan nang bigyan ka ng kopya, kailangan ka nang ma-notify kung ano yung progreso ng kaso. At saka syempre, dahil kontradaya po, kasama na rin sina Attorney Lino De Leon at saka si Attorney Alex Lacson na co-signatory, tatlo po kaming nag-sign nito. So kaming tatlo po ay meron ng grounds para hingin yung impormasyon at syempre makakaasa naman ang media oras na makuha namin yung notification or anumang progress, malalaman po yan ang publiko. Kasi ang kinatatakot lamang ho ng mga kababayan natin, Professor, baka gawing iba ang donation ni Mr. A sa kanyang negosyo. Same sa kaso ni Chis Escudero. Okay, tama po kayo. That's another angle. Buti na banggit mo, Lourdes. Kasi bukod sa motu proprio, yung naging desisyon, dapat magkaiba raw. Ang sabi ng Department ng COMELEC, iba yung personal donation sa kumpanya, sa corporate or company donation.
That can also be the argument. Ayoko lang speculate at this particular time kung the same arguments will be raised regarding Marcoleta. Kasi alam mo, ang basic dito, Lourdes, hindi natin alam sino-sino ba ito. For all we know, nothing irregular comes out of this particular list of donors. Pero ang kailangang managot dito si Marcoleta mismo kasi as far as we are concerned, merong elemento ng panloloko o pagsisinungaling. At ito ang dahilan kung bakit nag-file din kami ng hiwalay na reklamo sa Ombudsman kasi ang grounds for complaint namin sa Ombudsman has to do with perjury. Ibig sabihin, nagsinungaling ka. Tapos, doon naman sa COMELEC, ang grounds for complaint naman namin ay yung violation of specific provisions ng Omnibus Election Code, lalo na't may kinalaman ito sa improper filling out of the SOSEC. Pero Professor, di ba may ginagawa na rin namang investigasyon ng COMELEC? Hindi ba ito makaka-istorbo? Baligtad. Actually, mas makakatulong pa ito kasi kung titingnan mo yung kaso ni Escudero, motu proprio yon, pero hindi natin alam saan ang galing yung rekomendasyon ng isang COMELEC department recommending termination. So baka mamaya yung interpretasyon nila ng rules iba sa interpretasyon ng rules na sana'y ipoprovide ng actual na complainant. Kaya yung decision, actually, okay, just for proper disclosure din, para malinaw tayo sa timeline, noon pa pinag-iisipan na ng Contradaya at saka ng dalawa pang abogadong co-signatories ko yung pag-file. Kaya lang nagkaroon ng konting delay kasi nga kailangan busisiin ng mabuti anong case theory ba yung pwedeng gamitin. Tapos medyo na in the middle of preparing and figuring out what to do, naglabas ng pahayag si Chairperson George Garcia na they will investigate Marcoleta motu proprio. Dahil ako ay hindi abogado, syempre ni-raise ko tong issue na to, particular kay Attorney De Leon at saka sa iba pang mga abogado na kakilala ko, kung mape-preempt ba nito yung filing at kailangan pa ba ng filing in the first place. As it turns out, walang namang disruption o pag-istorbo sa kanilang motu proprio investigation. In fact, mas makakatulong pa nga ito kasi mas in writing na yung actual na complaint at kung meron silang kailangang dagdag na provisions o dagdag na perspectives dun sa investigasyong ito kay Marcoleta, mas makakatulong pa kami. Oo. Okay. So, mas yun yung pagtingin po namin. Okay. Bakit po kay Marcoleta, ano raw po ang pinakahuling move ninyo sa kaso ni Escudero? Sa dati kay Pangulong Marcos, kay VP Sara, si Robin Padilla, sir. 'Di ba? Mga tumanggap po ito, 'di ba? Cellphone, mga pinamigay noong eleksyon. Opo. Okay, magandang tanong yan, Lourdes. Alam po ba ninyo na kapag magpa-file ka ng complaint sa COMELEC, ang filing fee po ay 10,000 pesos. Mahal. Opo. Per Medyo case, mahal per po. case. Kaya, per case, per complaint, yun po yung sitwasyon. Okay. Kaya alam ninyo, medyo, hindi ko naman sinasabing yumayaman na ang COMELEC mula sa Contradaya kasi so far in a few months, ito na yung sa pagkakaalala ko, ito na yung ikalawang complaint na final namin. Yung una has to do with the petition to disqualify a party list group dahil may misrepresentation siya. Tapos ito na yung ikalawa, laban kay Marcoleta naman. So medyo dumarami yung nakukuhang pera ng COMELEC. So yun yung sitwasyon sa usapin ng pagpa-file. Pwede naman tayong mag-file for as many as we want. Wala namang limitasyon dito. Kaya lang bilang maliit na organisasyon, kailangan namin, hindi lang Contradaya, kundi pati na rin yung organisasyon o yung appeal law, Association for Public Interest Law ni na Attorneys De Leon and Lacson, kailangan talagang maging resourceful para makapag-raise ng pera. So yun yung isa sa mga factor kung bakit. Tama naman yung mga pangalang binanggit mo pwedeng maging subject ng complaint. Kaya lang, kumbaga the spirit is willing but the wallet is weak. Parang yun yung nagiging drama ng aking buhay. Pero bakit ang pinili niyo si Marcoleta? Nakikita niyo po mas malakas ang laban dito sa kaso niya?
Yeah, magandang tanong yan. Opo, kasi sa kanya mismo nanggaling yung pag-amin. Okay, para po sa impormasyon ng publiko, for sure alam na ni Lourdes ito, yung full text po ng aming complaint sa Ombudsman at saka sa COMELEC, available publicly na po ito. Punta lang po kayo sa Facebook page ng Kontradaya, libreng-libre nyo po itong madadownload. Bakit malakas ang kaso? Batay dun sa aming final, kinote lang namin yung kanyang mga pahayag sa media at kinumpara namin doon sa actual na source niya at saka sa iba pang mga dokumento na nakalap po namin. So, ganun kasimple ang ginawa. Kumbaga parang we let the facts speak for themselves. So, in a sense, nandiyan na yung mga datos kaya mas mabilis na mapafile yung kaso. Ayokong maging masyadong technical kasi alam mo kung kukuha ka pa ng datos mula sa halimbawa lang, kumpanya, Securities and Exchange Commission para makuha yung audited financial transaction niya, sinubukan na po namin dati, hindi ko napabanggitin kung anong case ito, gagastos ka ng mga 30,000 to 40,000 para lang ma-access yung mga dokumentong ito. Kaya available naman yung dokumento pero kung wala kang pera, parang sorry ka na lang. Kailangan mong mag-raise ng ganun kalaking pera. So isa rin itong challenge sa mga maliliit na organisasyon. And to segue a little bit, that would also partly explain bakit yung mga marginalized and underrepresented hirap na hirap mag-file ng kaso kahit na sa tingin nila ay malakas naman yung kanilang kaso kasi limitado po at wala halos panggastos. Okay, Professor, eto na po. So, saan po patungo itong reklamong ito? Sa mga nagtatanong, matatanggal ba siya bilang senador? Okay, kung halimbawang siya ay mahatulang may sala talaga o guilty, ang magiging parusa po ay permanent or perpetual disqualification from office. So, ibig sabihin, pwede siyang matanggal. But wait, there's more. Ang susunod pa pong parusa, posible rin po ang jail time o imprisonment 1 year up to 6 years po. So maximum ng 6 years yung pagkakakulong kung sakali po. Kaya ang bottom line dito, Lourdes, itong improper filling out ng SOSE, yung pagsisinungaling, seryosong alegasyon po ito kasi yung status niya bilang senador at saka pati na rin yung kanyang batayang ngayon malilimita yung kanyang kalayaan kasi may pagkakakulong na parusa po. Posible rin yung pagkakakulong. At umaasa ho kayo doon sa kanyang impluensya. Aminin natin, Professor, no? Siya ay binabaka pa ng isang malaking relihiyon, no? Nasa Senado. Umaasa ho ba kayo na may patutunguhan yung kasong ito? Dapat may patunguhan kasi ganito yan kapag halimbawa guilty siya, syempre makikita yung strength ng aming mga argumento at yung case that we filed, the complaint that we filed against him. Yun yung una. Ikalawa, kung siya ay mag-absuelto, maraming dapat ipaliwanag. Hindi lang ang COMELEC, kundi ang Ombudsman. Hindi lang po sa amin, we deserve an explanation, kundi pati na rin po sa publiko. Wag na sanang galitin pa yung mamamayan, galit na po sila sa flood control scandal, sa iba't ibang forma ng korupsyon. Tapos pati ba naman dito, ipagkakait natin yung hustisya sa mamamayan. At saka, Lourdes, think of it this way. Mangyayari ang election in 2028. Kung pwede pala na mag-declare ng zero, gayahin halimbawa ng mga kandidato si Marcoleta, tapos ilagay na lang na zero yung campaign contribution on the premise ng ayaw magpakilala ng mga campaign donor. Ang tanong, para saan pat nagkakaroon tayo ng SOSE, parang pare-pareho lang pala tayo naglolokohan yan. So, yun din yung president ng ganitong klaseng sitwasyon. Kapag hindi mo napanagot yung dapat managot, ang kinabukasan po ng ating election system ay nakasalalay din dito. We want transparency and accountability, pero yung SOSE parang pwede naman palang ganun-ganun na lang ang ilagay natin. So nasaan ang transparency and accountability po rito? Oo. Huli na lamang po, Professor. Kayo ba ay may tiwala pa rin sa COMELEC? Okay. Magandang tanong yan. Well, through the years, nagkaroon na po ng trust issues
yung COMELEC, yung Contradaya po sa COMELEC. Kasi nga yung maraming usapin ng automated election system, usapin ng pakikipag-partner nito sa ilang mga questionable kumpanya at mga may-ari ng kumpanya. Marami ng pinagdaanan yung Contradaya, especially when dealing with the COMELEC. So syempre, it has nothing to do, yung pag-file namin ng complaint, it has something to do with our limited trust in the system. Pero syempre, yung COMELEC, yung mga personahin diyan, paminsan-minsan ay nakakaaway, pero paminsan-minsan naman ay nakakausap din namin. To be fair to certain COMELEC officials, maayos naman silang kausap at gayon din yung mga empleyado nila. The fact na kami ay nag-file ng complaint means that we expect the COMELEC to do its job. So mas doon pa yung aming pagtingin. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga tagapakinig, Professor? Patuloy po nating bantayan yung kasong ito at gayon din po yung iba pang mga kaso na sa tingin natin ay dapat na maging subject ng complaint. Hindi naman kailangan Contradaya yung gagawa nito, pwede naman gawin ito ng iba pang mga individual. Yun nga lang, ang tip namin, maghanda ng 10,000 piso o baka mas mahal pa na presyo kasi nga may ibang pang gastusin na kailangan i-maintain dito. Professor, may huli lang, no? Po natin. Sorry po. Go ahead. Sandali, bago kita bitawan, may nagtanong po rito. At pakitanong ko saan galing yung fund ng Contradaya. Kasi nabagig tiro po yung 10,000. So, saan daw galing? Para lang, sir, saan galing ang fund ng Contradaya? Okay, just for proper disclosure, nagkakalap naman kami ng donasyon sa iba't ibang mga tao. Pero wag po kayong mag-alala, never po kaming kumukuha ng donasyon mula sa mga politiko at kontraktor. Opo. Sabagay, bakit naman nila kami susuportahan in the first place? So yun po. At saka syempre, every now and then, ako naman po ay medyo kumikita ng konti bilang professor. Yun ay minsan ginagamit. Paminsan-minsan lang. Pag talagang gipit na po talaga. So you can be assured na ang pondo namin ay galing naman po sa mabuting gawi. At saka syempre, credit also goes to Attorney Dino De Leon and Attorney Lacson. Kasi lalo na sa usapin ng logistics. At saka syempre, yung pag-prepare ng complaint, may susing papel po sila, yung dalawang individual na ito bilang mga abogado po. So salamat din. Quick shout out kung pwedeng mag-shout out kina Attorney Dino at saka kina Attorney Alex. Malaking tulong po yung nagawa nila. Professor, maraming salamat at mabuhay pong grupo po ninyo. Thank you so much. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Contradayang hapon. Mga kasama, si Professor Danilo Araw, Contradaya